And lastly, number 4, paano tayo magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Demonstrate goodness to all. Dahil nakatanggap tayo ng kabutihan ng Diyos, ay tayo din ay magpapakita ng kabutihan sa iba. Kaya kung babalikan natin yung verse, Salmo 50:15 ay sabi, "At ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo." Kung magiging daluyan ang buhay natin ng kabutihan ng Diyos para sa ibang tao, ay mapaparangalan natin siya. Isipin natin na yung buhay natin ay reminder sa iba na ang Diyos ay faithful. Gaya ng ginawa ni Nix na nagpatotoo. Sabi sa Mateo 5:14-16, "Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taon nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyong inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit." Anong utos sa atin? Ayon dyan sa talata, ang sabi dyan ay tayo ang ilaw sa sanlibutan. At sabi ng Diyos, pagliwanagin natin ang ating ilaw. Ang ibig sabihin, maging mabuting halimbawa tayo ng pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Gagawa tayo ng mabubuting gawa at tayo ang magiging buhay na patotoo na mabuti talaga ang Diyos. Pag ginagawa natin ito, ang sabi dyan, pupurihin nila ang iyong amang nasa langit. Naalala ko nung nag-lockdown dahil sa pandemya, sarado ang mga kumpanya, natigil din yung face-to-face na mga gawain sa church. Maraming nagsara na kumpanya, maraming nawalan ng trabaho at maraming nag-alala at nawalan ng pag-asa sa buhay. Pero ang Diyos, miraculously, ay hinayaan na ang kumpanya namin ay makasurvive. At dahil dito ay inilagay ng Diyos sa puso ko na maraming tao ang nasasaktan, maraming tao ang nawalan ng pag-asa sa buhay na kailangan makakilala sa Panginoong Yesus. Alam ko na gusto ng Diyos na gumawa ako ng online ministry. Pero hindi ko alam kung paano sisimula dahil hindi rin naman ako sanay na nagsasalita sa harap ng camera. Pero by God's grace ay gumawa siya ng way para ma-overcome ko yung fear. At totoo yung sinabi niya na kapag sumunod ako ay sasamahan niya ako. At doon nga nagsimula ang ating WOTG online ministry. Sabi ko kay Lord, hindi ko ito kaya, hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako sasamahan. At alam mo, yung ganong prayer, ang gustong-gusto ng Diyos na sabihin natin sa Kanya, Lord, nagdedepende po ako sa inyo. Wala po akong magagawa. Wala po akong matutupad sa mga layunin mo sa buhay ko kung hindi nyo po ako tutulungan. At kapag ginagawa natin iyon, nako, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung pinakitaan mo ko ng kabutihan, gusto ko makilala ka din ng iba at maranasan nila yung kabutihan mo, lalo na sa mga tao na sasaktan at nawawalan ng trabaho. Bigyan mo sila ng pag-asa na nanggagaling sa iyo. Narealize ko, hindi ako iniligtas ng Diyos sa COVID para lang sa sarili ko. Alam mo, himala na hindi kami nagkaroon mag-asawa ng COVID, pati na yung aking mga anak. Considering na kami mag-asawa ay palagi nakikihalubilo sa maraming tao araw-araw. Naisip ko na niligtas niya kami para ibahagi ko ang spiritual na kaligtasan na mas kailangan ng mga tao, na mas higit pa sa kaligtasan sa virus. Tuwan-tuwa ako dahil nakita ko na napapurihin ang Diyos sa ministry na ito dito sa WOTG dahil nakita ko yung libo-libong tao na nagko-comment. Mga taong tumanggap sa Panginoong Yesus. Mga nagko-comment na nabago ang buhay nila. Mga nagko-comment na nagkaroon sila ng pag-asa sa buhay at natuto silang magtiwala sa Diyos. At narealize ko, kaya pala pinaranas sa akin ng Diyos ang kanyang kabutihan ay para maging daluyan ako ng kabutihan niya sa ibang tao. Kaibigan, matapos mo maranasan ng kabutihan ng Diyos, ay ang tamang pagtugon mo ay maipakita mo rin ang kabutihan na ito sa iba. Simulan mo na mabuhay para sa Panginoong Yesus at hindi na para sa iyong sarili. Sumunod ka sa Kanya na ipaggamit ang iyong sarili sa paglilingkod sa Kanya. Nung tumanggap ka sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay isinuko mo na ang iyong buhay sa Kanya. Ang ibig sabihin nun ay pinatay mo na ang iyong sarili at ang nabubuhay na ay ang Panginoong Yesus. At kung binigay mo na ang sarili mo sa Kanya, ay hindi na ikaw ang masusunod sa buhay mo.
Bakit? Dahil ang buhay mo, binigay mo na. Dahil ang buhay mo ay hindi mo na pag-aari. Ulitin ko, ang buhay mo ay hindi mo na pag-aari. Kasi binigay mo na yan sa Diyos. Kaya huwag mong isipin na ikaw pa rin ang magdidesisyon sa buhay mo. Kaya nga araw-araw ay tanong mo, Lord, anong gusto mong gawin dito sa buhay ko? Dahil ito ay sayo na. Now, paano ka magpapakita ng kabutihan sa iba? Una, maglaan ka ng oras para mapakinggan at mapalakas ang iba. Nung Wednesday, meron akong ginagawa at sabi ko, ang dami ko pa kailangang habulin. Kaya lang ay may isa tayong kapatid na kailangan ko bigyan ng time para kausapin. Ang tendency ko ay ipagpaliban na lang sana. Meron pa namang ibang araw. Pero ang sabi ni Lord, siya ay kahit kailan hindi naging busy para pakinggan ako. Wow, sabi ko, kailangan ko pala ihanda lagi yung sarili ko na ma-interrupt para sa iba. Dahil ito yung paraan para maranasan ng ibang tao ang kabutihan ng Diyos sa tuwing ako ay nagbibigay din ng time sa kanila. Pangalawa ay magpakita ka ng generosity sa iba. Naranasan mo na ba na merong tao nagpakita sa'yo ng generosity and then sabi mo, hindi ako makapaniwala, ginawa niya ito para sa akin? Maaaring may pangangailangan ka ng oras na iyon at wala ka nang malapitan. Tapos biglang may taong tumulong sa iyo. Maaaring pinansyal o maaaring encouraging words o maaaring taong nagtanggol para sa iyo. Hindi ko alam pero anong naramdaman mo nung merong taong naging generous na magbigay ng kanyang sarili para sa iyo? Naranasan mo na mahalin, di ba? Naranasan mo na mapansin. Naranasan mo na mabigyan ng importansya. At hanggang ngayon, naaalala mo pa yung generosity na yon. Kaya kaibigan, tandaan mo na kapag nagmahal ka ng totoo, ay hindi mo maiiwasan na maging generous din sa iba. Kasi ganun din ng Diyos sa iyo. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave. Wow, dahil mahal niya sa libutan, ay nagbigay siya. Sino ang binigay niya? Yung kanyang kaisa-isang anak. Kaibigan, mahal natin yung asawa natin, anak natin, kaibigan, kaya nagbibigay tayo sa kanila. Maring iniisip mo, ang generosity ay pera lang. Mali, isang aspect lang yan ng generosity. Pwede kang maging generous sa iyong time, talent at iba pa. Pangatlo, kung gusto mo magpakita ng kabutihan sa iba, ay hindi ka lang magiging generous kung hindi mananalangin ka para sa iba. Hindi ka lang mananalangin privately kung kasama mo mismo yung tao na yon, kahit anong pinag-uusapan nyo, ay pwede mo tanungin, how can I pray for you? Anong pwede kong ipanalangin para sa iyo, kaibigan? Kung meron kang narinig na sinabi ng iyong kaibigan o kasama sa trabaho, halimbawa sinabi nilang sila ay may sakit o nai-stress, mag-offer ka sa kanila ng prayer. Tanungin mo, pwede ba kitang ipanalangin? Kaibigan, ang pananalangin mo sa kanila ay isang pagpapakita ng pagmamahal at totoong kabutihan para sa kanila. At pag ginagawa mo ito, ay dito mo masasaksihan kung paano kikilos ang Diyos sa buhay nila sa pamamagitan ng iyong panalangin. Kaibigan, alam ko mahirap ito gawin, pero simulan mo siyang gawin dahil mahal mo ang Diyos na naging mabuti sa iyo. Now, paano kung ang isang tao ay ginawan ka ng masama? Kaibigan, hindi pa rin yan exemption. Kailangan mo suklian ng kabutihan ang kasamaan. Dahil kahit tayo ay masama sa paningin ng Diyos dahil sa ating kasalanan, pero pinakitaan pa rin niya tayo ng kabutihan. Si John Perkins ay isang Black American na pastor nung panahon ng kasagsagan ng civil rights movement sa Amerika. Si Perkins ay nagsimula ng isang church. Nagtayo siya ng isang Bible Institute. Gumawa siya ng isang radio program. Gumawa din siya ng health clinic. Gumawa din siya ng co-op. Gumawa din siya ng vocational training center. Gumawa din siya ng recreational center para sa mga kabataan. Gumawa din siya ng housing program. Grabe, ang dami niyang ginawang kabutihan. Kaya lang nung hayagan niyang binatikos yung police brutality sa kanilang lugar, ay nagalit yung mga pulis at isang araw ay inabangan siya at binugbog ng mahigit 100 pulis. At dahil sa sobrang bugbog na inabot niya, ay halos mamatay na siya. At kinailangan ng doktor na tanggalin yung mahigit kalahating parte ng kanyang bituka. At inabot siya ng mahigit 1 taon para makarecover. Alam mo, nung time na iyon ay nagduda siya sa kanyang pananampalataya. At sabi niya, patuloy ba ako magtitiwala sa Panginoong Hesus o hindi na? Pero alam mo, by God's grace, kinausap siya ng Diyos at nakita niya na yung pinagdadaanan niya ay parte pa rin iyon ng plano ng Diyos para sa buhay niya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, love your enemy. At simula nung araw na iyon, sabi niya, gagawin ko po ito, Lord. Mamahalin ko po yung aking kaaway. At ang ginawa niya pagkatapos,
makalabas at makarecover, ay binuo niya yung movement for racial reconciliation. Hindi siya nagpakita ng hatred doon sa mga taong bumugbog sa kanya, o hindi nag-seek siya ng reconciliation. Kaibigan, kung gusto mong matuto ng tamang pag-respond sa kabutihan ng Diyos sa iyo, ay suklian mo ng kabutihan ang kasamaan ng iyong kaaway. Mahalin mo siya, ipanalangin mo siya, at mag-seek ka ng reconciliation. Marahil si Perkins ay tinuruan ng Diyos sa masakit na paraan upang matuto siyang magmahal ng kaaway. Maraming taon na nakalipas, meron sa Africa na nakitang napakagandang diamond at ipinakita ito sa hari ng England para maikabit sa kanyang korona. So ang ginawa ng hari ay pinadala ito sa Amsterdam para putulin ito. Ito'y binigay sa mga eksperto sa pagpuputol at paghuhugis. Ang diamond ay merong tinatawag na cleaving na kung saan ay susukatin ito at puputulin. Meron silang ginagawang mathematical calculations upang malaman nila kung saan sila papalo para mahati ang isang diamante ng maayos. Ang pagpalo na ito ay pinagpaplanuhan nila. Gumagawa rin sila ng mga drawings at modelo kasi hindi sila pwedeng magkamali, at kapag naging successful ang pagpalo nila, ay mahahati nila at mahuhugisan ng isang diamante na kung saan ito ay magpapalabas ng kinakailangan niyang kinang at kinis. Na-realize ko minsan sa ating buhay ay hinahayaan ng Diyos ang palo upang ihulma ang ating karakter. Minsan isipin mo parang nagkamali yata ang Diyos. Bakit yung pinagdadaanan ko ay ganito? Kaibigan, magtiwala ka sa Diyos. Alam niya kung anong ginagawa niya. Minsan, hinahayaan ka niyang mabasag at dumapa para mapaunlad niya ang iyong karakter. At para balang araw ay maging daluyan ka din ng kabutihan ng Diyos. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Paano ka magsisimula na magpakita ng kabutihan din sa iba? Maring inisip mo, Lord, gusto ko ding maranasan yung kabutihan mo sa buhay ko. At gusto ko ring maging mabuti din sa iba. Kaibigan, magsisimula lamang iyon kung tatanggapin mo muna ang pagmamahal ng Diyos sa puso mo. Inaalok ka niya ngayon ng buhay na walang hanggan. At gusto niya makasama ka sa kanyang kaharian. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung mananampalatay ka sa Kanya, ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung ito yung nais ng iyong puso, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manaan sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Sinusuko ko ng aking buhay sa iyo. Simula ngayon, ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Ikaw na po ang umupo sa trono. Simula ngayon, tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa kabutihan na pinakita nyo sa akin ngayon at tulungan nyo ako na ipakita din sa iba ang inyong kabutihan. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, the goodness of God is infinitely more wonderful than we will ever be able to comprehend. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at nais niyang maranasan mo ang kanyang kabutihan. Kaya nga habang natatanggap mo at nararanasan ng kanyang kabutihan, ay magsimula ka na tumugon ng tama sa pagmamahal niya sa iyo. Gratefully thank God, araw-araw, moment by moment. Alalahanin mo mga ginawa niya sa iyo. Live faithfully each day. Maging tapat ka sa Kanya kahit anong mangyari. Magtiwala ka sa Kanya at patuloy na magmahal sa Kanya. Always depend on Him at hindi sa ibang tao, ibang bagay. Pakita mo sa Kanya na sa Kanya ka nagtitiwala and then demonstrate goodness to all. Dahil sa naging mabuti siya sa iyo, ay ipakita mo din ang kabutihan sa ibang tao. At pag ginagawa mo ito, ay magiging kalugod-lugod itong handog sa Kanya na hindi niya tatanggihan. At doon mo mararanasan ang favor ng Diyos at pagpapala niya sa iyong buhay. God bless!